sandali lang. Mag-usap naman tayo. Gusto mo basagin yung mukha mo, ha? Isang pamilya sa General Santos City. Siyam na taong paulit-ulit na naging biktima ng karahasan. Ang pagsasama kasi ng mag-live-in partner na sina Ivy Joy Cabrera at Roy Canlaon napuno ng sakitan. Nakulit mo, ha? Ang matinding takot ni Ivy. Mapagbuhatan din ng kamay ni Roy ang mga anak. Hoy! Patay gutom kayo! Ang dinanas ng inang si Ivy, dadanas din kaya ng sarili niyang anak? Hanggang saan naaabot ang pananakit ni Roy sa kanyang pamilya? Taong 2010, nagsama sa iisang bubong sina Ivy Joy at Roy. Construction worker si Roy habang isang simpleng may bahay naman si Ivy Joy. Lagi muna tayo. Tol, merienda muna tayo. Ayos yan. Relax muna. Wala ka na magbubukas, ha? Sarap yan, ha? Intindi mo rin, Chong. Talagang nilagari mo sa panliligaw, ha? Isang linggo lang, nabingwit mo na. Siyempre, niretsado ni Idol, eh. Ayon kay Ivy Joy, napansin agad niya na nahilig sa pag-inom si Roy. Iinom na kayo agad. Maging nung nagdadalang tao siya, hindi raw siya nakaligtas sa pagmamalupit ng kinakasama. May makialam dito, ha? Yun na. Ha? Sawa kong makulit, ha? Ang problema talaga ho sa kanya, ma'am, yung lasing po talaga siya. Hindi niya po yun makontrol. Kahit masakit na, ako na yung lagi nasasalo sa mga bugbog niya sa akin. Huwag lang ang anak ko. Layuan mo ang anak ko! Kaya kong buhayin mag-isa ang pamilya mo! Naturingan ka pa namang ama? Wala kang silbi! Pero kahit away-bati, hindi magawang hiwalayan ni Ivy Joy si Roy. Ivy, tawarin mo na ako, ha? Sensya na. Ba nagawa ko? Ivy, para sa anak natin, ha? Hanggang isang desisyon ni Roy ang babago sa buhay ni Ivy Joy at ng kanyang mga anak. Uy, alis ka na naman? Maghiwalay na ako sa'yo. Kaya ako na. Roy, sandali lang. Mag-usap naman tayo. Hindi mo pag-uusapan. Roy, huwag mo naman sinakayaan maging broken family. Okay ba? Gusto mo basagin yung mukha mo, ha? Taong 2016 nang makipaghiwalay si Roy sa kinakasamang si Ivy. Ina-advise naman ako ng pamilya ko na kung yan talagang desisyon ng asawa mo, wala tayong magagawa. Yung dapat nga, ikaw pa nga mag-surrender, hindi siya eh. Kasi ikaw yung binugbog ng ganyan. Dahil sa'yo, nawalan ng direksyon ng buhay ko. Ha? Dahil sa inyo! Ang desisyong ito ang nagpagaan Ayoko na. sa loob ni Ivy. Kasi sa 9 years namin, yung mga ginagawa niya sa akin, may konting ginawa po ako nun. Ito rin ang naging dahilan ni Ivy para maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Hello, Nay! Miss na po kita! Nay, natagap na po namin yung padala nyo. Nay, kailan kayo uwi? 2017 nang makarating siya sa Middle East. Natutulog yung amo ko eh. Makakauwi din si nanay. Hintayin niyo lang. Kumusta na kayo? Miss na miss ko na kayo. Okay naman, Nay. Masaya naman. Nay, kunin nyo na po kami dito. Sa pagkakataong ito, naiwan ang mga anak niya sa dating kinakasamang si Roy. Ivy! Where are you? Get in here! Ivy! Kailangan, sige na. May kailangan gawin sa nanay ha. Mag-ingat kayo dyan. I love you. I love you. Wala naman kayo sa nanay nyo. Hindi na kayo babalikan yan. Sabi niya, uwi na raw siya eh. Ano
kayo, nagpapabola kayo sa nanay nyo. Ako hindi. Ha? Okay, maglista kayo. Linis naman kami linis tayo ah. Wala na kami ibang ginawa kundi maglinis. Walang sagot to kapatid mo eh. Halika dito! Halika dito! Ha? Sumasagot na talaga. Halika dito! Taong 2019, umuwi ng Pilipinas si Ivy. Mga anak! Ram! Nay! Ate, nandito na si nanay! Hello po! Hoy! 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 Halika, lumabas na kayo! Pasok kayo dito! Pasok kayo! Pasok! Pasok! Sa kanyang pagdalaw sa pamilya, Roy! laking gulat ni Ivy na ipinagdamot ni Roy sa kanya ang kanilang mga anak. Ang ginagawa mo rito? Pinauwi ako ng amo ko. Ba't ayaw mong palabasin ng mga bata? Inabandon mo na sila, di ba? Akin na sila. Hindi mo na sila pwede makita. Hindi pwedeng makita. Anak, halika na. Halika na. Ang dami kong pasalubong sa inyo. Oh. Hindi mo na sila pwede makita. Roy! Roy, hayop ka! Palabasin mo ang mga bata, Roy! Sa barangay, nagharap ang dating magkarelasyon. Nabandon niya na mga anak namin sa akin. Ha? Malamang may karapatan ako hindi pakita sa kanya mga anak ko. Hayop ka. Anong inabando na? Umalis ako para magtrabaho. Bakit? Sino ba nagsusustento sa kanila? Yung panggastos nila kanino? Hoy! Ako ang nag-alaga sa kanila. Inaalagaan mo ba? Iyabang mo rin ha, ikaw. Teka, sandali. Baka mapunta pa sa sakitan to ha. Buti pa, gawin na lang natin to ng kasunduan. Nagharap kami sa barangay. Pinahiram po yun sa akin yung mga bata. Nagkasulatan po kami doon. Ate, kuya, sa inyo po ito. Sa pagkakataong iyon, kinatigan ng barangay si Ivy at nabawi niya ang mga anak. Eto, kanino kaya to? Sa akin yan, Nay. Sa akin yan. Sa akin yan, Nay. Kay Kuya Ramram yan. Kay Kuya Ramram yan. Pero ang kasiyahan ni Ivy, kapiling ang mga anak, panandalian lang. Babalikan ko kayo. Mag-ingat ka doon, ha? Noong taong ding yun, kinailangang bumalik ni Ivy ng Maynila para ayusin ang kanyang mga papeles pabalik ng Middle East. Lingid sa kaalaman ni Ivy, Puno na ako sa'yo, hayop ka. ito pa lang ang simula ng matinding pagsubok na dadanasin ng kanyang pamilya. Babalik si nanay. Magtatrabaho lang si nanay. Babalikan ko kayo. Nak, mag-ingat ka doon, ha? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Sige na. Kailangan na umalis na nanay. Taong 2019, muling umalis ng General Santos City si Ivy para ayusin ang kanyang mga dokumento para makapangibang bansa. Dito na muling binawi ni Roy ang mga anak mula sa pamilya ni Ivy. Ay. Tara, uwi na tayo. Kaya. Kaya na. Roy! Lasing ka naman! Umuwi ka na! O paano kung may bibigyan sa'yo mga apo ko kung ganyan ang tsura mo? Hoy, ikaw, matanda ka ha. Pag ako hindi nakapagpigil, ha? Pag dumiling paningin ko, baka ano pa magawa ko sa'yo ha? Lola ka lang, tatay ako. Pumupunta po siya dito, kinukuha yung anak ko, lasing po siya, nagwawala po siya dito, si mama niya po palaging naaway. Ito naman po si Yuri, makapapa po kasi sumasama po talaga to sa papa niya. Love na love po niya yung papa niya. Pero kapag nasa poder ng kanilang ama, hindi naman daw magawang alagaan ni Roy ang mga bata. Gutom rin daw ang sinasapit ng kanyang mga anak ayon kay Ivy. Gutom na ako. Punta na tayo kay Lola. Paano si tatay? Lagi po daw lasing yung tatay nila. Tapos hindi po sila maasikaso ng maayos. Lagi lang naglalaro sa ML. Pag ginugulo daw sa ML, pinapalo sila. Oo nga naman tayo hindi kumakain. Tara na.
Sa gitna ng gabi, habang tulog ang kanilang tatay Roy, nagawang tumakas pauwi sa bahay ng kanilang lola. Lola! Papasukin niyo po kami! Ano, ha? Tama na ako. Punta na tayo kay Lola. Paano si tatay? Paulit-ulit na tumatakas sina alias Jade, Ramram at Yuri sa poder ng kanilang ama na si Roy papunta sa kanilang lola. Lola! Papasukin niyo po kami! Oh, anong ginagawa niyo dito? Ha? Nasaan tatay niyo? Buong akala ni Ivy, nasa maayos na sitwasyon ang kanyang mga anak sa piling ng kanilang lola. Sa pagbalik ni Ivy sa ibang bansa, bit-bit pa rin niya ang pangarap na maiaahon sa hirap ang kanyang mga anak. Nay! Bilan niyo po ng bike! Gusto ko po ng bike! Hayaan mo na, hintayin mo muna makaalis si nanay. Sige na, marami pang kailangan asikasuhin si nanay dito eh. Pangako ni Ivy kay Yuri, tutuparin niya ang hiling na bisikleta ng anak. Nagsabi siya sa akin na, Mama, bilhan mo ko ng bike ha. Sabi ko naman sa anak ko, sige nak, bilhan kita pag makaalis na si Mama. Ayun, masaya siya. Sige Mama, sige, sabi niya sa akin. Pag-aaral ka mabuti. Opo ma, mag-aral ako ma, kasi magpulis pa po ako. Pero ang pangakong yun, hindi na pala matutupad ni Ivy. Takas-takas kayo, ha? Akala nyo, di ko kayo mahanap. Yuri, tara na. Bilis! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito! Tita, dito na lang po kami. Bata ka, ha? Ka talaga. Halika dito! Halika dito! Sumama ka sa akin, bilis! Yan ang problema sa'yo eh! Kunin-kunin mo yung mga bata, hindi mo naman pinapakain ng maayos! Hoy! Huwag kang makialam dito, ha? Ha? Gusto mo magbarangay kita? Kidnapping tong ginagawa mo. Sige na! Sige na kayo! Sige na! Bilis! January 23, 2024, nakatanggap ng isang text message si Ivy mula sa kapatid ni Roy. Ayon sa text message, dinala nila sa ospital ang batang si Yuri. Hello? Nandito kami sa ospital. Ano? Magmadali ka. Ngayon na. Dok, kumusta po yung pasyente? Sa ngayon, under observation siya, pero hindi pa stable yung vitals niya. Dok, pwede ba namin siyang lapitan? Pwede. Yuri! Tumaban ka. Tumaban ka, Yuri! Sabi niya sa akin na, Joy, kalma ka lang, Joy. Ipag-pray na lang natin, Joy. Huwag ka mag-alala. Hindi namin yung pabayaan si Yuri. Gagawin namin lahat na maano pa siya, na ma-okay. Tatagan mo lang yung loob mo dyan. Kinakabahan na po ako nun, ma'am. Noon na, parang nablangko na ako. Ayon sa kanyang pamilya, kritikal ang lagay ng 9 na taong gulang na si Yuri. Matapos ang 2 araw, nakauwi ng General Santos City si Ivy. Hindi na po kinaya ng puso ng bata. Nag-cardiac arrest po siya kaninang alas 3 ng umaga. Nakikiramay po ako. Pero hindi na niya inabutang buhay ang pinakamamahal na anak. Yuri! Ano nangyari sa kapatid niya? Yuri! Hindi ba na, Yuri? Di ba sabi ko sa'yo, hintayin mo si nanay? Yuri! Nay, bakit? Yuri! Yuri! Pinabibig ko si nanay. Yuri!
nahawakan ko po siya. Wala na po. Yung ulo niya, yung mukha niya, yung kamay niya, bali. May kagat pa po siya sa binti. Ang mas grabe po, ma'am, yung ulo niya, ma'am. Kasi pag hawak ko, ang lambot-lambot ng ulo niya. Tenga niya, lumalabas niya yung, yung dugo. Tapos yung, parang hindi po anak ko. Parang hindi po itsura ng anak ko. Ano ang kwento sa likod ng malagim na pagkamatay ng batang si Yuri? Yuri! Yuri! January 23, 2024, nakatanggap ng isang text message si Ivy tungkol sa malagim na sinapit ng kanyang anak na si Yuri. Hello? Nandito kami sa ospital. Ano? Magmadali ka. Ngayon na. Sa parehong araw, na-i-report sa General Santos City Police ang sinapit ng paslit. Pumunta sa station namin, tita ng mga bata to report na allegedly yung pamangkin niya daw physically assaulted. 2 araw matapos maisugod sa ospital si Yuri, nakauwi ng General Santos City si Ivy. Ang masaklap, hindi na niya inabutang buhay ang anak. Parang bumumundo ko, ma'am. Nawalan niya. Inalagaan ko maayos ng anak ko. Nagpakahirap ako, nagpalayo ko. Naghanap ako ng trabaho para sa kanila. Malaki pa yung pangarap ko sa mga anak, ma'am. Ayon sa medical legal ng batang si Yuri, cardiopulmonary arrest, secondary to severe head injury, secondary to alleged mauling o matinding pagkakabugbog ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ano nga ba ang tunay na sinapit ni Yuri? Noong araw na isinugod sa ospital si Yuri, agad nagsagawa ng imbestigasyon ang General Santos City Police. Pagdating namin doon sa bahay, hindi na namin naabutan doon ang bata. Ang naabutan namin doon is ang lasing na tatay ng bata. Nang tanungin tungkol sa reklamong pananakit, tugon daw ni Roy sa mga pulis. Alam mo bang ginawa mo? Anong ginawa ko? Tatay daw siya, may karapatan daw siya na sakitin yung mga bata. Bali, disiplina lang daw yung ginawa niya. Na-arresto ka namin. Enrollee allowed. Noong mga sandaling yun, dahil na rin sa testimonya ng kanyang mismong mga anak, dinakip at inaresto si Roy Canlaon. Sa investigasyon ng mga pulis, hapon ng January 22, 2024, nagkakasayahan ang magkakapatid sa kanilang bahay. Umimik nga kayo dyan. Kwento ng magkakapatid sa mga pulis, hindi nila nasunod ang utos ng kanilang ama noong mga sandaling yun. Tulog na ako sa'yo, ha? Halip ka! Kung ano-ano pinapadala ng nanay nyo? Sa kanila ko nakikinig, ha? Ha? Tay, wag! Wag! Hindi na po kami magiging maingay! Titigas sa ulo nyo! According dun sa isang kapatid ni Yuri, ang mga bata kasi nga parang nag-enjoy sa pagkabata nila, naglalaro, parang binaliwala nila yung utos ng father nila. Kalaunan, nag-enjoy yung father nila sa pag-inom ng nakakalasing na alak. Pag-uwi ni Roy kinagabihan, nadatnan nito ang mga bata na mahimbing na natutulog. Hoy! Gigising nga kayo dyan! Gising kayo! Luto kayo doon! Pinapalot daw sila, anything daw na pwede daw makuha ng father nila, like kahoy,
ng yung belt na ginamit ng tatay. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon na makatakas ang mga kapatid ni Yuri. Etong nagngangalang Yuri, siya yung humagitna sa tatlong nila magkapatid para makatakas yung dalawa at saka makahingi ng tulong doon sa tita nila. Sa investigasyon ng mga pulis, nang makatakas ang dalawang kapatid ni Yuri, kay Yuri nabunton ni Roy ang kanyang galit. Pinagpapalo ni Roy ng walis si Yuri sa katawan. Ano, ha? Pinagsasampan ang mukha ng bata. Ayon sa mga pulis, napagkamalan ni Roy na ang ikalawang anak na si Ramram ang kanyang sinasaktan habang sinasaktan nito si Yuri. Tiga sa ulo mo, Ramrap! Tumulat ka kay Yuri, nakikinig sa akin! Bilang panghuli, kinagat daw ni Roy ang dalawang hita ng kanyang anak na noong mga oras na yun ay wala na raw malay. Kinagat niya na para daw hayop yung nasa harapan niya. That's the time na yung bata unconscious na, kaya ginawa niyang higaan or unan yung bata sa tiyan. Pero wala na, bali na yung dalawang shoulder ng bata. Matapos ang ilang minuto, dumating ang mga kapitbahay at tiyahin ni na Yuri. Ano nangyari dito? Yuri! Dito na nila dinatnan ang kalulos-lulos na kalagayan ng bata. Nahaharap sa kasong parricide ang suspect na si Roy Canlaon. Nung namatay na yung bata, magpa-file na kami ng parricide, which is higher than the previous namin nag-file na kaso against sa kanya. Ayon sa mga pulis, ni minsan hindi na isumbong sa kanila ang ginagawang pananakit ni Roy sa pamilya. Nakasanayan na nila na ganun ang sitwasyon ng mga bata prior pa, pero hindi nila alam na ganun pala katindi or kalala yung ginawa ng father. Hindi ko naman talaga alam kung ano yung ginagawa ko eh. Nawala ako sa sarili ko. Napakahirap ako magtrabaho para sa mga anak natin! At hindi ako napakahirap doon para patayin mo lang ang anak ko! Ayok ko! Ayok ko! Pinatay mo si Yuri! Ayok ko! Sa ginawa niya sa anak ko, siyempre, aawayin ko talaga. Buhay ng anak kong kinuha niya eh. Nanginginig yung katawan ko pag nakita ko siya. Kaya ako sinisi niya sa lahat. Wala naman akong ginagawa sa kanya na masama. Sinuportahan ko naman yung maayos yung mga anak ko. Nilagaan naman niya ng pamilya ko kahit wala ako. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang suspect. Kasalukuyan siyang nakapiit sa General Santos City Police Station 7. Ayon kay Roy, hindi na niya maalala ang kanyang nagawa dahil sa sobrang kalasingan. Hindi ko alam kung paano ko nagawa kasi sobrang lasing ko noon. Kasalanan ko, pero hindi ko talaga madalas conscience. Kahit langit tayo ganun, sir. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko gustuhan mawala yung anak ko, sir. Mahal ko yun. Siguro bunga lang to ng mga away namin ng asawa ko. Sinisisi rin niya ang dating kinakasama sa nangyari sa kanilang pamilya. Kahit gano'n ang nangyari, sir, pinaruga ko pa rin yung mga anak ko. Kahit nasa abroad siya, wala siyang binigay kahit piso. Dapat nga, siya ang nanay. Dapat siya mag-aruga. Sana po masasabi ko sa kanya, pagbayaran niya pong ginawa niya sa anak ko. Buhay po niya ang anak ko ang kinuha niya sa akin. Mabulok siya sa kulungan. Abot langit naman daw ang kanyang pagsisisi sa nangyari sa anak na si Yuri. Kay Yuri, sana mapatawad ng papa ko. Sa tagal na panahon natin nagsasama, ikaw lang yung kasama ko, kalukutan. Hirap. Kahit gano'n tayo kahirapan, sir ka pa rin.
Tuwarin mo kung nangyari sa'yo ito. Di ko alam kung nagawa ko. Labis ang hinagpis na nararamdaman ni Ivy sa pagkawala ng anak na si Yuri. Nak, kung nga si Mang karon palangga kay ka ni Mama. Pasaylo lang si Mama ato nga time nga gikulata kasi mong ama nga wala ko. Nagkamutan na ako na mong papa nga dili na makalaya. Palangga kay taka na, palangga kay kataka. Pangako niya sa kanyang mga anak, hindi na niya hahayaang may makapanakit pa sa kanila. Napaka ko ma'am na magsikap pa po ako para sa kanila. Alagaan ko po sila ng kung ano yung pagkukulang ko sa kanila. Gusto ko po sila makapagtapos ng pag-aaral, ma'am. Mahal na mahal ko po yan sila lahat, ma'am. Payo naman ng otoridad sa mga ganitong kaso ng karahasan sa loob mismo ng tahanan. Ang ma-advise ko lang sa kanila, if ever man meron kayong nalaman na ganitong insidente, huwag kayong mag-atubili, huwag kayong matakot na magsumbong agad sa pulis or any doon pinakamalapit na barangay para matulungan kayo. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.